Alright, so hello guys. Ngayong araw, may papakita ako sa inyo na ginawa kong DIY para sa ating shock buffer. So, ito ulit yung unit natin, Glock 19 WE. So, pakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko sa shock buffer. Right? So, ang ginawa ko pala ay nag-add lang ako ng dalawang shock buffer. Ito ay low budget na shock buffer. So, saan ko nga ba nakuha ito? So, ito yan siya guys. Ito yung itsura ng low budget na shock buffer. Nabili ko to sa handyman. Wala pang wala pang 20 pesos. Ang tawag nito sa handyman, plastic washer or spacer. Actually guys, meron din kayong makukuha nito na rubber. Tanong nyo lang sa handyman o sa Ace Hardware, rubber washer or spacer. Okay? So, ang size naman nito na ginamit ko, 10 mm diameter, 10 mm, at yung butas sa gitna, more or less 5 mm. Okay? So, kaya itong size na to ang pinili ko kasi ito rin kasi yung size ng ng spring guide or ng spring rod, sorry. Yung spring rod kasi natin, eto, ang sukat kasi nito more or less 5 mm nitong spring rod, no? So kapag kayo bibili ng ganito, kung gusto nyo, halimbawa wala pa kayong budget, kasi meron din namang nabibili nito na mga shock buffer para talaga sa mga airsoft. Kaya nga lang, medyo pricey yung iba. Hindi na ako magbabanggit ng brand. So, since na low budget lang nga itong ating video, or itong ating shock buffer, eto na muna pansamantala yung ginawa ko. So, nag-DIY ako. Okay? So, eto. Plastic lang siya. Pero mas maganda kung rubber, no? So, eto. Alam ko sa ibang unit, kagaya ng mga Hi-Capa or T-Rex, diba? Kahit hindi nyo na siya hiwain dito, salpak nyo lang na ganito na buo. Pero di ko alam kung anong size nung mga spring rod ng Hi-Capa o kaya ng T-Rex. Ito kasi sa WE na Glock 19, more or less 5 mm yung laki nitong spring rod, no? So yun, sa mga WE, eto WE Glock, gawin nyo, hiwain nyo lang dito para maging ganito. Sibukan nyo ng konti, tsaka nyo ipasok dito. So, sige, subukan natin. Ito munang isa. So, yun. Nalagay na natin. So, ganito na yung itsura niya. Okay. So, baka may mga magtatanong dyan, so, ano ba ang benepisyo or ano ba yung advantage kapag yung mga airsoft pistol natin ay dinagdagan natin ng shock buffer? So, ito po, based lang sa sa experience ko, based lang ito sa mga naobserbahan ko, no? So, kapag nag-add kayo ng mga shock buffer, unang-una, syempre may mga pistol kasi, may mga airsoft pistol, malakas yung blowback, no? Kagaya ng mga WE Hi-Capa, yung T-Rex, lalo na, malakas yung blowback nila. Okay? So, ang nangyayari, sa lakas ng blowback, pagka pumutok ka, pag atras ng ganto, ng slide, kagaya sa mga Hi-Capa, WE Hi-Capa, sa lakas ng blowback, nababasag yung slide nila. No? Isa yun sa mga dahilan kung bakit nag-a-add ng shock buffer. So, kalasin uli natin. Kagaya nito, ito kasing sa akin, hindi naman siya ganun kalakas yung blowback, no? Pag ito, halimbawa, kung makikita nyo, kapag ito, bumaril ka, siyempre atras to gaganto yan diba? Gaganto. Sa sobrang lakas ng blowback, minsan, sa ibang unit,
pagka walang shock buffer or pagka hindi ka nag-add ng shock buffer, eto, sasagad yan hanggang dito. Sa sobrang lakas ng blowback, pag minsan, syempre, putok ka ng putok nakarami ka na ng putok, nababasag yan dito hanggang sa mahati yung slide mo. Katulad sa mga high kappa o kaya sa T-Rex, 'di ba? Yung sa mga 1911 or 2011, yung slide kasi nila meron pa hanggang dito yan Yung sa mga 2011 or 1911, yun nababasag yung slide nila. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit yung iba nag-a-add ng shock buffer, no? At isa pa sa mga dahilan or isa pa sa mga advantages ng paglalagay ng shock buffer ay yung cycle. Pakita ko sa inyo. Okay. So, pag yung isang airsoft pistol hindi nag-add or hindi ka nag-add ng shock buffer, usually yung cycle niya ng pagbaril medyo mahaba. 'Di ba? Halimbawa ito. Pag baril mo, syempre aatras yung slide. Usually yung slide, pagka wala itong add ng shock buffer, usually itong slide na to hanggang dito yan. Hanggang dito. Diba? So, since hanggang dito. So, since nag-add tayo ng dalawang shock buffer, naging maiksi na lang yung pag-atras ng slide. So, ang mangyayari, yung pag-cycle, mas mabilis. Halimbawa, sumasali ka sa practical shooting. So, ang advantage ng short cycle or short stroke ng mga pistol, airsoft pistol, mas mabilis kang makakaputok. Kasi sa practical shooting, may mga stages dyan na kailangan mo mag-double tap. Pagka short stroke yung pistol mo, pang, mabilis kang makakapag-double tap. Kahit mga single tap lang, mabilis yung cycle nga Pag atras ng slide, mabilis siyang makakabalik. Kasi short stroke. Pero yun nga lang guys, ang tatandaan nyo, pagka mag-a-add kayo ng shock buffer, kasi minsan pag nasobrahan mo ng shock buffer, hindi na siya nag-slide lock. Pero yung sa atin, dalawa lang kasi yung nilagay nating shock buffer, nag-slide lock pa siya. Nag-open chamber pa siya pag walang bala yung magazine. Try natin ito. Wala tong bala So, ayan. Slide lock siya. Nag-slide lock, open chamber. Remove natin magazine. Yan. Pagka medyo naparami kasi yung lagay nyo ng shock buffer, tendency, hindi na siya, pag atras ng slide, pag atras niya ng ganun, etong slide catch, minsan hindi na yan umaabot dito. Ito. Minsan hindi na siya umaabot dito. So hanggang diyan na lang yung yung slide mo. Pagka wala ng BBs, hindi na siya maglalak. 'Di ba? So yun yung yung dapat na tignan nyo lang. Huwag nyong lagyan ng sobrang maraming shock buffer. Kung gusto nyo pa rin mag-slide lock yung mga ninyo, mga pistol ninyo. Okay? So, meron dyan magtatanong, at makaka-apekto ba to sa FPS or sa power ng ating airsoft pistol? Actually, hindi ko alam or hindi ko pa masabi ngayon kasi wala tayong chrono dito Basta ito, ang stock na FPS nito, around 330. Okay? So, siguro pagka nakapunta ako ng site or ng game site, meron kasing chrono doon, itatry kong i-chrono kung ilan ang FPS nito kapag walang added na shock buffer at saka kapag may added na shock buffer. Tignan natin kung may pagkakaiba sa FPS.